OFW Journey in Italy. Ang buhay ni Sofia. Kararating lang ni Sofia sa Milan Malpensa Airport. Bit-bit ang kanyang mabigat na maleta. At sobrang haba ng kanyang biyahe. Pagod na pagod siya. Pero paglapag niya, doon niya naramdaman ang totoong simula ng kanyang tatahaking bagong buhay. Habang naglalakad siya, napatingin siya sa paligid. May mga tao nagmamadali. May mga iba't ibang lahi ng tao. At mga boses na hindi niya maintindihan dahil halo-halo na ang kanilang mga sinasabi. At doon niya na-realize, hindi niya alam kung ano yung susunod niyang gagawin. Huminto siya sa sandali, huminga na malalim, at hinahanap niya ang kaibigan ng kanyang tita. Hindi siya masusundo ng kanyang tita dahil sa napakabisi nito sa kanyang trabaho. Ay, salamat nakarating na rin. Ito ang unang gabi ni Sofia sa Italy. Pagkatapos ng mahabang biyahe at paglalakad sa airport, sa wakas, nakarating din Sofia sa bahay ng tita niya sa Milan. Pagpasok niya, ramdam niya agad ang katahimikan. Walang tao, walang ingay. At doon niya naalala ang sabi ng tita niya, may trabaho ito, kaya hindi niya ito maabutan. Ramdam niya ang bigat ng pagod, pero mas mabigat ang pakiramdam ng pagiging mag-isa sa unang araw niya sa ibang bansa. Humiga siya ng dahan-dahan. Hindi na siya nag-ayos. Hindi na siya nagbihis. At bago pa man niya mapigilan ng sarili, pumikit na ang kanyang mga mata. At sa gitna ng katahimikan, isang bagong kabanata ang nagsisimula. Kahit hindi pa niya alam kung ano ang naghihintay sa kanyang kinabukasan. Ang sarap po ng amoy, tita. Lutong bahay po talaga. Siguradong gutom ka na hindi kumain kagabi. Buti na lang nakarating kang ligtas. Simula na ito ng bago mong buhay. Huwag kang mag-alala, andito lang ako. Salamat po, tita. Sobrang salamat. Sa unang agahan sa Italy na kasama niya ang kanyang tita Sonia, tila unti-unting nabubura ang bigat ng mahabang biyahe. Sa simple mesa ng kanyang tita Sonia, napapalitan ng pagod. Habang kumakain sila, nagpapaalala kay Sofia ang mga gabing kasama niya ang kanyang mga magulang at mga kapatid niya. At sa gitna ng simpleng kainan, hindi na kailangan ng grandeng pagsalubong para maramdaman na may lugar ka. Minsan, sapat na ang mainit na pagkain, isang magpapalakas sa iyo at magsasabing hindi ka nag-iisa. Lumipas ang ilang linggo mula nang dumating si Sofia sa Italy. At sa bawat araw na lumilipas, isang bagay ang hindi nagbabago. Siya ay palaging mag-isa sa bahay ng kanyang tita. Ang bahay ay tahimik, masyadong tahimik. Ang tita niya ay laging nasa trabaho at nag-aalaga ng matanda, kaya hindi niya pwedeng iwan ito. At si Sofia, walang trabaho, walang kausap, walang alam kung saan magsisimula. Hindi siya marunong sa Italian, kaya kahit gusto niya maghanap ng trabaho, hindi siya makapagsalita, hindi siya makaintindi, at hindi siya makalapit sa mga tao. Sa bawat araw na mag-isa siya, mas lalo niyang nararamdaman ang layo ng Pilipinas, ang layo ng pamilya at ang bigat ng pagiging bago sa isang bansang hindi niya kabisado. Pero kahit mahirap, kahit mag-isa, hindi nawawala sa puso ni Sofia ang pag-asa. Dahil alam niya, darating din ang araw na may magbabago. Tuwing umaga, bago pa uminit ang araw, lumalabas si Sofia ng bahay ng tita niya. Tahimik ang kalsada at tanging tunog lang ng mga ibon ang sumasalubong sa kanya. Bitbit ang maliit na libro, dumidiretso siya sa pinakamalapit na park. Doon,
Sa ilalim ng puno, nakaupo siya sa parehong upuan araw-araw. Dito nagsisimula ang bagong routine ni Sofia. Nagbabasa siya ng Italian phrases. Inuulit niya ang mga salita at sinusubukang intindihin ang bawat pangungusap. Minsan, paulit, minsan, nalilito siya, pero hindi siya sumusuko. Habang pinapanood niya ang mga taong nagdaraan, mga nagja-jogging, naglalakad na aso, mga matatandang nagkwentuhan, naisip niya kung kailan niya sila maiintindihan ng buo. Sa part na ito, hindi na siya gaano nakakaramdam ng pag-iisa. Dito niya naramdaman na kahit mabagal may nangyayari, may natutunan, may pinupuntahan ang bawat araw. At sa bawat pahina ng librong binubuklat niya, unti-unti niyang binubuksan ang bagong mundo na kailangan niyang pasukin. Nay, tulungan ko po kayo. Ay, salamat, Iha. Ang bigat nitong borsa ko. Opo. Bagong dating lang po ako dito. Hindi pa po ako marunong mag-Italian. Ganito, Iha. Kung gusto mo sabihin na bago ka dito, sabihin mo. Sono nuova qui. So, nuova qui. Ayan, tama. Huwag kang matakot magsalita. Nay, paano po sabihin ang saan ang sakayan ng bus? Ganito. Dove la fermata dell'autobus? Ibig sabihin saan ang sakayan ng bus? Dove la fermata dell'autobus? Nay, salamat po, hindi ko po akalain na may kababayan pala agad akong makikilala. Salamat, Sofia. Kung wala ka, hindi ko kayang buhatin ito. Halika na, Iha. Ihatid mo na rin ako doon. Iha, kung kailangan mo ng tulong, sabihan mo lang ako. Mi può aiutare. Ibig sabihin, pwede mo ba akong tulungan? Ayutare ganun po? Ayos, parang natural kang magsalita. Salamat ulit sa iyo, Iha. Ingat po, nanay. Nagpaalam na sila sa isa't isa. Masaya si Sofia dahil may bago siyang nakilalang Pilipina. Kung isa kang nagbabalak o nagsisimula pa lang sa buhay sa Italy, ang kwento ni Sofia ay para sa iyo. Ipapakita kung ano ang mga hamon, oportunidad at bagong simula na naghihintay sa kanya. At marahil pati na rin sa iyo. Ang unang hakbang sa Italy ay hindi madali. Mapanghamon, nakakatakot, pero puno ng pag-asa. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito ni Sofia at gusto mo pang maraming inspirasyon tungkol sa buhay sa Italy, huwag kalimutang i-like at i-subscribe. Abangan ang susunod na kabanata sa buhay ni Sofia.